Ang anak ng isang mayamang negosyante ay bulag na simula pa ng ipanganak hanggang sa may isang batang babae na kumuha ng isang bagay mula sa kanyang mga mata na hindi kailanman inakala ng sinuman. Ang araw na iyon ay isa sa mga maalinsangang araw ng tag-araw kung saan ang sikat ng araw ay matindi at ang hangin ay may dalang amoy ng mga bagong lutong kakanin mula sa mga malalapit na tindahan kasabay ng mga sigaw ng mga tindero na tumatawag sa mga nagdaraan. Ang plaza ay matao tulad ng dati. Ang mga ina ay namimili ng mga prutas. Ang mga ama ay nag-uusap tungkol sa mga balita. Ang mga bata ay naghahabulan sa pagitan ng mga pwesto. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, naglalakad si Tala, isang batang babae na 11 taong gulang na nakayapak, nakasuot ng isang kupas na bestida na marahil ay kulay asul noon. Nililipad ng hangin ang kanyang buhok at ang kanyang madilim na mga mata ay nakatingin sa mundo, taglay ang isang kapayapaan na halos tila hindi totoo. Tila ba nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba? Bago tayo magpatuloy, sabihin sa amin kung saang syudad o probinsya kayo nakikinig. Mahalaga ito upang malaman namin kung hanggang saan umaabot ang aming kwento. Ang mga tao ay naglalakad lampas kay Tala, nagkukunwaring hindi siya nakikita. Ang ilan ay nakakunot ang noo kapag nakikita ang kanyang mga paang walang sapin. Ang iba naman ay kinakagat ang kanilang mga labi at iniiwas ang kanilang paningin. Ngunit hindi sila pinapansin ng batang babae. Naglakad siya ng dahan-dahan, tila may hinahanap na bagay o tao. Ang kanyang paningin ay sumusuri sa mga mukha ng mga estranghero, sa mga upuan at sa mga estante ng mga tindahan. Bigla siyang huminto sa isang kahoy na upuan. Sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno ng balete, may nakaupong isang batang lalaki. Ang kanyang puting polo barong na kasimputi ng niebe ay kapansin-pansin sa gitna ng lahat ng tao. Ang tela nito ay napakakinang na tila hindi totoo sa ilalim ng sikat ng araw. Isang itim na salamin ang tumatakip sa kanyang mga mata. Siya ay nakaupo ng tahimik na may mga kamay sa ibabaw ng kanyang tuhod at ang ulo ay bahagyang nakaangat, tila nakikinig ng mabuti, sinusubukang isipin kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Naglakad si Tala patungo sa upuang iyon. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, halos walang tunog, ngunit naramdaman ng batang lalaki ang kanyang presensya. Bahagyan niyang nilingon ang kanyang ulo sa direksyon ng bata. "Hello!" sabi ni Tala sa mahinang boses habang umuupo sa dulo ng upuan. Nagulat ang batang lalaki. Malinaw na hindi niya inasahang may lalapit sa kanya. "Hello," sagot niya ng may pag-aalinlangan. Kinakausap mo ba ako?" "Oo," simpleng sagot ng batang babae. "Bakit nakaupo kang mag-isa rito?" Ang batang lalaki ay tumawa ng mahina at malungkot. Masyadong mabigat para sa isang kasing edad niya. "Dahil kahit na may mga tao sa paligid ko, mag-isa pa rin ako. Hindi ko sila makita. Ako ay bulag." Tiningnan ni Tala ang kanyang mukha ng ilang segundo bago nagtanong ng malumanay. "Anong pangalan mo?" "Mateo," sagot niya. "At ikaw?" "Tala. Ikinagagalak kong makilala ka." "Tala," sabi ng batang lalaki na may tipid ng ngiti. "Ikaw ang unang tao ngayong araw na kumausap sa akin sa halip na tingnan ako ng may awa o umiwas ng tingin." "Bakit naman ako iiwas ng tingin?" tanong niya nang may pagtataka. "Hindi ka naman nakakatakot na tao, hindi mo lang talaga makita ang paligid sa ngayon." "Sa ngayon," pag-uulit ni Mateo. "Kakaiba. Anong ibig mong sabihin?" Ikiniling ni Tala ang kanyang ulo na tila may naririnig na siya lamang ang nakakarinig. "Matutulungan kita," sabi niya nang may kumpiyansa na nagpaupo ng tuwid kay Mateo. "Matutulungan ako?" Ang kanyang boses ay tila hindi makapaniwala, ngunit puno rin ng pag-asa. "Alam mo, dinala na ako ng tatay ko sa mga pinakamagagaling na doktor sa bansa. Lahat sila ay iisa ang sinasabi na walang lunas para rito. Paano mo ako matutulungan?" "Hindi ako doktor," mahinahong sagot ni Tala. "Ngunit mayroong mas makapangyarihan kaysa sa sinumang doktor sa mundong ito. Ang ibig mo bang sabihin ay ang Diyos?" Nakakunot noong tanong ni Mateo.
Hindi ko binabanggit ang kanyang pangalan, bulong niya na pinalalambot ang boses. Ang alam ko lang ay sa araw na ito, maibabalik ko ang nawala sa iyo. Nararamdaman ko ito. Walang nasabi si Mateo. Ang pagdududa at ang hindi maipaliwanag na tiwala ay naglalaban sa kanyang loob. Ang tiwala sa nakayapak na batang babae na may mahinahong boses. Paano kung nagkakamali ka? Tanong niya sa mahinang boses. Paano kung hindi? Sagot ni Tala na kasing lumanay ng kanyang tanong. Hindi ba't sulit na subukan? Ilang metro ang layo. Sa tabi ng isang maliit na tindahan ng mga libro, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng madilim na damit. Siya ay si Ginoong Arturo, ang ama ni Mateo. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak mula sa malayo tulad ng lagi niyang ginagawa kapag lumalabas sila. Tense ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nakapako sa bata. Hindi matanggap ni Arturo na ang kanyang nag-iisang anak ay hindi kailanman makikita ang mundo. Binili niya ang itim na salamin na iyon hindi upang protektahan ang mga mata ng kanyang anak, kundi upang protektahan ang kanyang sarili mula sa imahe ng mga walang buhay na mata na nagpapaalala sa kanyang sariling kawalang kakayahan. At ngayon, nakita niya ang isang gusgusing batang babae na nakaupo sa tabi nito at kinakausap siya. Nanigas si Arturo, ngunit hindi muna gumalaw. Ang mga tao ay karaniwang iniiwasan si Mateo, hindi lumalapit sa kanya. Ano ang kailangan ng batang babae na iyon? Ang kanyang kamay ay dumapli sa kanyang telepono, handang tumawag ng gwardya anumang oras. Sa upuan, dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang mga kamay at inilapit ito sa mukha ni Mateo. Maaari ba? Tanong niya sa mahinang boses. Natahimik si Mateo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong gagawin mo? Tanggalin mo ang iyong salamin, sabi ni Tala. Kailangan kong makita ang iyong mga mata. Dahan-dahang tinanggal ni Mateo ang kanyang itim na salamin at inilagay ito sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay malabo at natatakpan ng maputlang ulap. Ang kanyang mga pupil ay halos hindi gumagalaw. Tiningnan siya ni Tala nang malapitan ng walang takot o awa. Magtiwala ka sa akin, bulong niya. Hindi kita sasaktan. Pangako. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Mateo na nagulat nang marinig ang mga salitang iyon na lumabas sa kanyang sariling bibig. Talagang naniwala siya kahit na ilang minuto pa lamang niya itong nakikilala. Mahinhing hinawakan ni Tala ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang kakaibang bagay. Mayroong isang bagay sa loob ng kanyang mga mata na nagsimulang gumalaw, humiwalay at matanggal. Ngunit hindi ito masakit. Kakaiba at medyo nakakabahala, ngunit hindi nakakasakit. Nang may labis na pag-iingat, tila ba may hawak na isang napakahalagang bagay. Inangat ni Tala ang isang napakanipis at halos transparent na balat mula sa kanyang kanang mata na tila mga pinong sinulid na hinabi mula sa liwanag at hamog. Ang manipis na balat ay kuminang sa ilalim ng araw, sumasalamin sa lahat ng kulay ng bahaghari. Ano yan? Bulong ni Mateo. Ang humahadlang sa iyong paningin, sagot ni Tala taglay ang parehong kahinahunan. Inilagay niya ang manipis na balat na iyon sa kanyang palad at inabot ang kabilang mata. Ang parehong proseso ay naulit, ang parehong pag-iingat, ang parehong kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang pangalawang balat ay inilagay sa tabi ng nauna at pareho silang kuminang na tila may sariling buhay. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa una, nakita lamang niya ang matinding liwanag. Pagkatapos, ang liwanag na iyon ay naging mas malambot at ang mga hugis ay nagsimulang lumitaw ng malabo. Hindi malinaw, ngunit totoo. Nakita niya ang anino ng batang babae sa kanyang harapan. Ang madilim na anino ng kanyang buhok, ang paraan ng kanyang pagngiti. May nakikita ako, bulong niya na nanginginig ang boses. Tala, totoo, may nakikita ako. Sa sandaling iyon, lumapit si Arturo. Namumutla ang kanyang mukha at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Sigaw niya.
Hiniwa ng kanyang boses ang hangin at napalingon ang ilang mga nagdaraan. Nananatiling mahinahon si Tala, hawak pa rin ang makikinang na hibla sa kanyang mga kamay. Tinulungan ko siya, simpleng sagot niya. Tinulungan. Hinawakan ni Arturo si Mateo sa balikat at hinila palapit sa kanya. Sino ka? Ano ang ginawa mo sa kanya? Papa, sandali. Nagpapanik na sigaw ni Mateo. Papa, pakinggan mo ako. Ako. Nakakakita ako ng liwanag. Nakakakita ako ng mga hugis. Nakikita kita. Natahimik ang buong plaza. Tumigil ang mga tindero sa pagtawag ng mga mamimili. Ang mga tao ay nanahimik. Isang babae sa malapit ang nagtakip ng bibig gamit ang kanyang kamay. Isang matandang lalaki na nagbebenta ng diaryo ang nagtanggal ng kanyang salamin at pinunasan ito na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tinitigan ni Arturo ang kanyang anak nang walang masabi. Bumilis ang kanyang paghinga, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano? Anong sinabi mo? Babulong niya. Nakakakita ako, Papa. Pag-uulit ni Mateo habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Nakakakita ako ng liwanag, nakakakita ako ng mga tao, nakikita ko ang mukha mo ng malabo pero nakikita ko ito. Napaluhod si Arturo sa harap ng kanyang anak at hinawakan ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Tinitigan niya ang mga mata ni Mateo at nakita niyang nagbago na ang mga ito. Nawala na ang mga ulap. Ang kanyang mga pupil ay gumagalaw at nagre-react sa liwanag. Imposible ito. Salungat ito sa lahat ng sinabi ng mga doktor. Ngunit nangyayari ito mismo sa kanyang harapan. Paano? Paano mo ginawa ito? Tanong ni Arturo na lumingon kay Tala. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo at hawak pa rin ang kakaibang manipis na balat sa kanyang kamay. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao sa kanyang paligid. Sila ay nagbubulungan at nagtuturong. Ang ilan ay naglabas ng telepono para mag-video. Salamang ka ba ito? Bulong ng isang babae. O isang milagro? Sagot ng iba. Sino ka? Tanong ni Arturo habang tumatayo. Paano mo nalaman na gagana ito? Tinitigan siya ni Tala gamit ang madidilim nitong mata na masyadong mature para sa kanyang edad. Hindi ko alam, sabi niya sa malambot na boses. Naniwala lang ako. Minsan, sapat na iyon. Naniwala ka, umiling si Arturo. Alam mo bang sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa ang kaso niya? Naikot na namin ang kalahati ng bansa para humanap ng lunas at bigla ka na lang dumating at hindi niya matapos ang sasabihin. Tinanggihan ng kanyang lohikal na isipan na tanggapin ang kanyang nakita, ngunit ang mga mata ng kanyang anak ay hindi maikakailang ebidensya na may milagrong nangyari. Kailangan nating pumunta sa ospital ngayon din, sabi niya sa wakas. Kailangan itong makita ng mga doktor. Mateo, suotin mo ang salamin mo. Aalis na tayo. Pero Papa, simula ng bata, Tala, aalis na tayo, matigas na pag-uulit ni Arturo. Walang bakas ng pasasalamat sa kanyang boses, tanging takot lamang. Takot sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Takot na ang kanyang mundo na itinayo sa lohika at pera ay gumuho. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at dinala ito sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa malapit. Lumingon ang bata, sinusubukang makita si Tala sa gitna ng mga tao, ngunit patuloy siyang hinihila ng kanyang ama nang hindi man lang siya hinahayaang huminto. Sandali! Sigaw ni Tala mula sa likuran nila. Dalin niyo ito. Iniabot niya ang manipis na balat na iyon, ngunit hindi man lang lumingon si Arturo. Nagbigay daan ang mga tao upang paraanin ang mag-ama at sa loob ng ilang segundo ay nawala na sila sa loob ng sasakyan. Umandar ang makina at lumayo ang sasakyan. Naiwang nakatayo si Tala sa gitna ng plaza na pinagmamasdan silang umalis. Nililipad ng hangin ang kanyang buhok at ang dalawang manipis na balat ay nanginginig sa kanyang mga kamay na parang mga pakpak ng paru-paro. May ilang tao na lumapit. Ineng, paano mo ginawa yun? Malumanay na tanong ng isang lola. Tiningnan siya ni Tala at ngumiti ng banayad. Kinuha ko lang po kung ano ang humahadlang sa kanyang paningin. Pero ano iyon? Pagpupumilit ng matanda. Hindi ko po alam. Pag-amin ni Tala.
Nakita ko lang ito nang tignan ko ang kanyang mga mata at alam kong kailangan ko itong tanggalin. Nagsimulang magsiuwian ang mga tao, bumalik sa kanilang mga gawain, nagbubulungan tungkol sa nasaksihan nila. May mga nagsasabing panlilinlang lamang iyon, habang ang iba naman ay sumusumpa na nakakita sila ng milagro. At dahan-dahang naglakad palayo si Tala mula sa plaza, hawak ang balat na kumikinang pa rin ng bahagya sa kanyang kamay. Ngunit nangako kaming may sasabihin kaming mahalaga, at narito na. Kung ano ang matutuklasan ng mga doktor sa ospital at kung ano ang sasabihin nila kay Arturo ang magpipilit sa kanya na pag-isipang muli ang lahat ng kanyang pinaniwalaan hanggang sa araw na iyon. At ang desisyon na kanyang gagawin pagkatapos noon ay magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng maraming iba pa. Ngunit gawin natin ito ng paisa-isa. Sa loob ng sasakyan, idinikit ni Mateo ang kanyang mukha sa bintana, sinisip-sip ang bawat imahe, ang bawat pagkinang ng liwanag. "Papa, tingnan mo!" Bulalas niya. "Nakikita ko ang mga gusali, ang lalaki nila, at ang mga puno. Ang mga puno ay kulay berde. Tama ba? Tama ang hula ko." Mahigpit na kinapitan ni Arturo ang manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko sa daliri. Hindi siya makapagsalita. Nakabara sa kanyang lalamunan ang kaba at magulo ang kanyang isipan. Nakakakita na ang kanyang anak. Ang kanyang anak na bulag mula ng ipanganak ay nakakakita na ngayon. Ngunit paano? At sino ang batang babae na iyon? Paano kung pansamantala lang ito? Paano kung sa loob ng isang oras ay bumalik sa dati ang lahat? "Papa, naririnig mo ba ako?" Tanong ni Mateo habang hinihila ang manggas ng kanyang ama. "Sabihin mo sa akin, hindi ito isang panaginip, di ba?" "Hindi, anak," sagot ni Arturo sa basag na boses. "Hindi ito panaginip. Pupunta tayo sa ospital. Susuriin ng mga doktor ang lahat." Sinalubong sila ng ospital ng mga pamilyar na pasilyo at matapang na amoy ng disinfectant. Halos tumakbo si Arturo patungo sa registration. Iginigiit na asikasuhin kaagad ang kanyang anak. Nagsimulang magsalita ang nurse tungkol sa pila at schedule. Ngunit pagkakita sa mukha ni Arturo at nang makilala siya nito, walang pag-aalinlangan nitong inangat ang telepono. 20 minuto ang lumipas at nakaupo sila sa klinika ni Dr. Bautista, isa sa mga pinakamahusay na doktor sa mata sa bansa. Sinuri niya si Mateo, 6 na buwan na ang nakararaan, at nagbigay ng pinal na hatol na walang pag-asa. "Ginoong Arturo, hindi ko maintindihan kung bakit dinala niyo ulit ang bata rito," simula ng doktor habang isinusuot ang kanyang lab coat. "Napag-usapan na natin na, suriin niyo na lang siya," pagputol ni Arturo. "Pakiusap, ngayon na." Nakunot ang noo ng doktor, ngunit tumango siya. Pinaupo niya si Mateo sa silya, binuksan ang ophthalmoscope at sinimulan ang pagsusuri. Lumipas ang 1 minuto, tapos isa pa. Walang sinabi si Dr. Bautista, ngunit dahan-dahang tumaas ang kanyang mga kilay, pinatay at binuksan niya ang aparato, sinusuri ang mga settings nito. "Imposible ito," bulong niya. "Anong imposible?" Agad na tumayo si Arturo. Dahan-dahang lumingon ang doktor sa kanya. Ang kanyang cornea ay malinaw. Ang kanyang mga pupil ay nagre-react sa liwanag. Ang kanyang retina. "Ginoong Arturo, wala akong nakikitang anumang patolohiya." "Paanong wala?" Lumapit sa kanya si Arturo. 6 na buwan na ang nakararaan. Sinabi mo na mayroon siyang congenital retinal degeneration at corneal opacity. "Natatandaan ko kung ano ang sinabi ko," sagot ni Dr. Bautista. Tinatanggal ang kanyang salamin upang punasan ito gamit ang nanginginig na kamay. "Ngunit ngayon, nakakakita ako ng malusog na mga mata. Iho, sabihin mo sa akin, ano ang nakikita mo?" Tanong niya kay Mateo. "Nakikita ko po kayo," sagot ni Mateo na may ngiti. "Nakikita ko ang puting coat nyo, ang salamin sa inyong ilong, at na mayroon po kayong mabubuting mata." Natahimik ang doktor at nagmamadaling lumabas ng klinika. Makalipas ang 1 minuto, bumalik siya kasama ang 2 pang doktor. Isang mas masusing pagsusuri ang nagsimula gamit ang iba't ibang kagamitan.
Nag-uusap ang mga doktor ng pabulong, umiiling, at paulit-ulit na tinitingnan ang mga resulta. Sa wakas, ang pinakamatandang doktor, isang pagod na lalaki na may kulay abong buhok, ang tumingin kay Arturo. Hindi namin ito maipaliwanag. Sa aspetong medikal, ang nangyari sa iyong anak ay imposible. Ang kondisyon na nakita namin 6 na buwan na ang nakararaan ay hindi kusang nawawala. Kaya nagkamali kayo sa diagnosis, bulong ni Arturo, bagaman walang kasiguraduhan. Hindi kami nagkamali, matigas na sagot ni Dr. Bautista. Mayroon kaming mga resulta ng test, scans, ang lahat. Ang patolohiya ay totoo at seryoso. At ngayon, wala na ito. Naghanap siya ng tamang salita, ang tanging maitatawag dito ay isang milagro. Napatigil si Arturo at kinailangang sumandal sa sandalan ng upuan. Milagro, ang salitang iyon ay tila katawa-tawa sa kanyang mundo kung saan ang pera, impluensya at teknolohiya ay lumulutas sa lahat ng problema. Sanay siyang bumili ng mga solusyon, kunin ang mga pinakamagagaling at panatilihin ang kontrol. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang bagay na hindi sumusunod sa anumang panuntunan. Maaari mo bang ikwento kung ano ang nangyari? Tanong niya, sinusubukang manatiling mahinahon. Isang batang doktor na hindi nagsalita hanggang sa sandaling iyon ang umubo ng kinakabahan. Sinabi ng bata na isang batang babae ang nag-alis ng manipis na balat mula sa kanyang mga mata. Maaari kayang ito ay isang uri ng congenital membrane na hindi na-detect ng aming mga kagamitan? Pero ano? Nanigas si Arturo. Pero walang membrane na maaring tanggalin gamit lamang ang kamay. Patuloy ng doktor, ilang taon na naming pinag-aralan ang ophthalmology. Wala ni isa man sa amin ang nakakita ng ganitong bagay. Bumuntong hininga ng malalim si Dr. Bautista. Ginoong Arturo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sa buong buhay ko, sa siyensya lamang ako naniwala. Ngunit ngayon, wala akong maibigay na siyentipikong paliwanag sa inyo. Malusog ang inyong anak at talagang masaya ako. Ngunit kung paano ito nangyari, hindi ko alam. Nang lumabas sila ng ospital, nagsisimula ng dumilim. Namamangha pa rin si Mateo habang pinagmamasdan ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ang mga poste ng ilaw na isa-isang bumubukas, ang mga maliliwanag na tindahan, ang mga anino ng mga nagdaraan. Nananatiling tahimik si Arturo, nakalubog sa kanyang sariling isipan. Papa, sabi ni Mateo, sa mahinang boses habang sumasakay sila sa sasakyan. Sa tingin mo ba, ang Diyos ang gumawa nito? Matagal na hindi sumagot si Arturo. Binuhay niya ang makina, ngunit hindi pinaandar ang sasakyan. Hindi ko alam, anak, pag-amin niya sa wakas. Sa buong buhay ko, naniwala lamang ako sa aking sarili. Ngunit ano ang nangyari ngayon? Hinagod niya ang kanyang mukha. Hindi ko maipaliwanag. Naniniwala ako, matigas na sabi ni Mateo. Nagsalita si Tala tungkol sa kanya na nagpapagaling at tinulungan niya akong makakita. Tala, pag-uulit ni Arturo, nakakaramdam ng pagbigat sa kanyang dibdib, ang batang babaeng iyon. Bigla niyang ini-U-turn ang sasakyan at nagmaneho pabalik sa plaza. Tuluyan nang bumagsak ang gabi at ang mga ilaw sa kalsada ay nagbibigay liwanag sa halos walang taong lugar. Ilan na lamang ang naglalakad patungo sa sakayan ng bus at ang mga tindero ay nililigpit na ang kanilang mga paninda. Bumaba si Arturo ng sasakyan at nagsimulang magtanong sa lahat ng kanyang makita. Nakita niyo ba ang isang batang babaeng nakayapak, nakasuot ng lumang bestida at may madilim na buhok? Isang matandang nagtitinda ng prutas ang umiling. Wala po akong nakitang ganoong tao at gabi na. Nagsiuwian na ang lahat. Isang babaeng nagsasara ng kanyang tindahan ng bulaklak ang huminto. Batang babaeng nakayapak? Oo, nakita ko siya kaninang hapon. Lagi siyang naririto, nakaupo sa upuang iyon. Itinuro niya ang upuan. Kakaibang bata. Tila ba laging may hinihintay na tao? Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Lumapit si Arturo. Hindi ko alam. Basta na lang siyang dumadating at umaalis. Minsan kinakausap ang sarili, minsan nakaupo lang.
pero hindi ko na siya nakita mula pa kaninang tanghali. Inikot ni Arturo ang plaza, nagtatanong sa lahat ng naroon pa. Ang ilan ay nakita ang bata sa umaga, ang iba naman sa tanghali, ngunit walang nakakaalam kung saan siya nakatira o kung saan siya pumunta. Isang pulubi na nakaupo sa tabi ng bakod ng isang lumang kapilya ang nagsabi, "Pumupunta na rito ang batang yon ng mga 3 taon. Minsan sinabi niya sa akin na naghihintay siya ng isang espesyal na tao na kailangan niyang tulungan. Akala ko nababaliw lang siya." 3 taon, pag-uulit ni Arturo. 3 taon na siyang nagpupunta rito? Oo, halos araw-araw siyang nakaupo sa upuang iyon at naghihintay. At ngayong gabi, nakita ko siyang naglakad papunta sa burol sa labas ng bayan. Hindi na siya bumalik. Bumalik si Arturo sa sasakyan kung saan nakakukot si Mateo sa likurang upuan, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. "Hindi mo nakita?" tanong ng bata sa mahinang boses. "Hindi," sabi ni Arturo. Napabagsak sa upuan at tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Walang nakakaalam kung nasaan siya. "Totoo siya, di ba, Papa?" Nanginginig ang boses ni Mateo. "Hindi ko lang siya inimbento sa isip ko, di ba?" "Hindi, anak. Hindi mo siya inimbento. Nakita ko rin siya at marami ring iba ang nakakita sa kanya." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Arturo. Nakahiga siya habang nakatingin sa kisame na may iisang kaisipang walang tigil na umiikot sa kanyang isipan. Nasaktan niya ang bata, sinigawan niya ito, inakalang sinungaling, hindi man lang nagpasalamat, at iniligtas nito ang kanyang anak. Ibinalik ang isang bagay na tila imposibleng maibalik. Ang kanyang asawa ay natutulog sa tabi niya, ngunit walang maibahagi si Arturo sa kanya. Isa siyang rasyonal na babae. Isang accountant sa isang malaking kumpanya, at ang kanyang mundo ay gawa lamang sa mga katotohanan at numero. Nang subukan niyang ikwento kung ano ang nangyari, nagkibit balikat lamang ito. Siguradong nagkamali lang sa diagnosis ang mga doktor o may spontaneous remission. "Nakabasa na ako ng tungkol doon, Carmen. Hindi mo naiintindihan." Sinubukan ni Arturo na magpaliwanag. "Hindi ito pagkakamali. Kung ganon ano, milagro?" Tumawa ang asawa niya. "Arturo, mga matatanda na tayo, walang milagro." Ngunit alam niyang may milagrong nangyari at hindi niya maalis ang pakiramdam ng konsensya na unti-unting kumakain sa kanya. Kinaumagahan, gumising siya nang may buong desisyon. Iniwan niya ang kanyang asawa sa bahay, isinama si Mateo at nagmaneho pabalik sa plaza. Nagpumilit ang bata na umupo sa parehong upuan kung saan nagsimula ang lahat. "Amoy kahoy at may malamig na simoy ng hangin dito," sabi ni Mateo habang humihinga ng malalim. "Hindi ko alam na ganito pala ang amoy ng umaga." Umupo si Arturo sa tabi niya. Inilagay ang kamay sa balikat ng anak at pinagmasdan ang plaza na muling nabubuhay. Itinatayo ng mga tindero ang kanilang mga pwesto. Nagmamadaling naglalakad ang mga tao. "Papa," sabi ni Mateo sa mahinang boses. "Kung mahanap natin siya, hihingi ka ba ng tawad?" Napalunok si Arturo. "Oo anak, luluhod ako at hihingi ng tawad. Ako ang mali. Natakot ako sa bagay na hindi ko naiintindihan at kumilos ako na parang duwag." "Hindi duwag si Papa," sagot ni Mateo. "Nasay lang si Papa na kinokontrol ang lahat at dito ay walang makokontrol." Sa bibig ng isang 11 taong gulang, ito ay naging napakalalim pakinggan. Nangilid ang mga luha ni Arturo. Biglang may umihip na hangin sa plaza, inaangat ang alikabok at mga tuyong dahon. Isang makikinang na bagay ang lumipad sa hangin at nahulog mismo sa paanan ni Mateo. Natahimik silang dalawa. Dahan-dahang yumuko si Mateo at pinulot ang manipis na sinulid na iyon. Kumikinang ito sa kanyang kamay, sinasalamin ng sikat ng araw na eksaktong-eksakto tulad ng balat na tinanggal ni Tala mula sa kanyang mga mata. "Papa," bulong ng bata. Galing ito sa kanya. Malapit lang siya. Lumingalinga si Arturo sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sinumang kamukha ni Tala. Ang mga tao ay nagdaraan nang hindi man lang napapansin. O kaya'y gusto niyang malaman natin na malapit siya, malumanay na dagdag ni Mateo.
kahit na hindi natin siya nakikita. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang matandang babae na may pilak na buhok na maayos na nakasuklay. Siya ang may-ari ng tindahan ng bulaklak na kinausap ni Arturo noong nakaraang gabi. Pasensya na sa abala, malumanay niyang sabi, pero narinig ko kahapon na hinahanap ninyo ang batang babae. Ang pangalan ko ay Aling Rosa. Napatalon si Arturo patayo mula sa upuan. May alam ba kayo tungkol sa kanya? Tumango si Aling Rosa at umupo sa tabi ni Mateo na hawak pa rin ang makikinang na sinulid. Kilala ko si Tala. Panimula niya. Oo, siguro ang salitang kilala ay masyadong mabigat. Nagsimula siyang magpunta rito mga 3 taon na ang nakalilipas. Maliit, payat, palaging nakayapak. Ilang beses ko siyang sinubukang ibili ng sapatos o dalhan ng pagkain pero lagi siyang magalang na tumatanggi. Nasabi ba niya kung saan siya galing? Tanong ni Arturo. Hindi. Minsan lang niyang nabanggit na nakatira siya sa labas ng bayan malapit sa burol. Pero nang magtanong ako tungkol sa kanyang mga magulang, ngumiti lang siya at sinabing may nag-aalaga sa kanya. Natahimik ang babae saglit. Kakaibang bata siya. Minsan nakaupo siya sa upuang ito ng maraming oras, pinagmamasdan ang mga tao. Minsan tinanong ko kung ano ang ginagawa niya at sinabi niya, hinihintay ko ang aking layunin. Hindi ko kailanman naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. At kahapon, tanong ni Mateo, bahagyang iniikiling ang katawan, paharap, nakita niyo po ba siya kagabi? Oo, tango nito. Pagkaalis ninyo, naiwan siya sandali sa plaza. Lumapit sa kanya ang mga tao, nagtatanong, pero halos hindi siya sumagot. Tapos lumapit siya sa akin, ngumiti at sinabing, tapos na ang misyon ko rito. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin, pero lumingon lang siya at naglakad patungo sa burol. Sa burol, pag-uulit ni Arturo. Anong meron sa burol na iyon? Bumuntong hininga si Aling Rosa. Sa itaas nun ay may isang lumang sementeryo at isang abandonadong lumang kapilya. Halos walang nagpupunta roon. Pero nakita kong naglalakad si Tala papunta roon ng ilang beses. Sabi ng mga tao, ang kapilyang iyon daw ay isang tahimik na lugar para magdasal. Nagsimulang mabilis na tumibok ang puso ni Arturo. Ituro niyo sa akin ang daan, sabi niya. Pupunta tayo, Papa? Tanong ni Mateo habang tumatayo. Oo, anak. Kailangan natin siyang mahanap. Gumuhit ng simpleng mapa si Aling Rosa sa isang pirasong papel, ipinapaliwanag ang daan patungo sa burol. Nagpasalamat si Arturo, hinawakan ang kamay ni Mateo at nagtungo sa sasakyan. Ang biyahe ay tumagal ng halos 20 minuto. Lumabas sila ng bayan, dumaan sa makipot na mga kalsada hanggang sa makita nila ang isang maliit na burol na puno ng damo at mga nagkalat na puno. Sa tuktok nito ay may mga lumang lapida mula sa sementeryo at isang maliit, puting kapilya na may tuklap-tuklap ng pintura. Umakyat sila gamit ang isang makitid na landas. Humihinto si Mateo tuwing ilang hakbang upang pagmasdan ang lahat. Ang mga bulaklak sa gilid ng daan, ang mga ibon sa itaas, ang mga ulap na may mga kamangha-manghang hugis. Ang buong mundo ay tila bago sa kanya at ang bawat detalye ay isang milagro. Napakaliit ng kapilyang iyon na may mababang pintuan at makikitid na bintana. Itinulak ni Arturo ang pinto na tumunog ng malakas nang magbukas ito. Sa loob ay malamig at tahimik. Pumasok ang sikat ng araw sa maalikabok na salamin, nagbibigay liwanag sa hanay ng mga simpleng upuan at sa maliit na altar sa likuran. Walang tao, bulong ni Mateo. Lumingalinga si Arturo. Walang laman ang kapilya, ngunit sa pasimano ng bintana ay nakita niya ang isang makikinang na bagay. Nang lumapit siya, nakita niya ang isa pang manipis at transparent na sinulid katulad ng nahanap ni Mateo kanina. Pinulot niya ito nang may nanginginig na mga daliri at tiningnan ang kanyang anak. Nandito siya, bulong niya. Lumapit si Mateo at tumayo sa kanyang tabi. Sa katahimikan ng kapilya, nakaramdam si Arturo ng isang bagay sa kanyang loob na gumuho. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang pangangailangang kumontrol,
ang kanyang paniniwalang mabibili o malulutas niya ang lahat ng iyon ay nadurog ng pira-piraso. Napaluhod siya sa gitna ng kapilya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha at hindi niya ito sinubukang pigilan. "Patawarin mo ako," bulong niya sa walang lamang hangin. "Patawarin mo ako, tala. Nabulag ako, hindi sa mata, kundi sa puso. Ibinalik mo ang paningin ng aking anak at hindi man lang ako nagpasalamat. Sinigawan kita, pinagtabuyan kita. Patawarin mo ako." Lumuhod si Mateo sa tabi niya at niyakap siya. "Papa, huwag ka nang umiyak," malumanay nitong sabi. Sigurado akong naririnig niya tayo kahit nasaan man siya. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto hanggang sa mapakalma ni Arturo ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tumayo siya, pinunasan ang kanyang mukha at tiningnan ang kanyang anak. "Alam mo ba kung ano ang naintindihan ko ngayong araw, anak?" sabi niya sa paos na boses. "Akala ko ang kapangyarihan ay nangangahulugang kaya kong bilhin ang anumang gusto ko. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay ang pagtanggap sa iyong kahinaan, ang pagtanggap na may mga bagay na hindi nakokontrol, at ang pagtitiwala." Dagdag ni Mateo. "Oo," tango ni Arturo. "At ang pagtitiwala." Lumabas sila ng kapilya at dahan-dahang bumaba ng burol. Habang nasa biyahe pa uwi, nagtanong si Mateo, "Papa, patuloy ba natin siyang hahanapin?" Nag-isip ng matagal si Arturo. "Hindi ko alam, anak. Pero alam ko na babalik tayo sa plasang iyon taon-taon sa parehong araw at magdadala tayo ng bulaklak sa upuan kung saan nagsimula ang lahat. Ito ang magiging paraan natin ng pagpapasalamat sa kanya." "At kung sakaling isang araw ay bumalik siya?" tanong ni Mateo nang puno ng pag-asa. "Luluhod ako sa kanyang harapan at sasabihin ko ang lahat ng dapat sanay sinabi ko noong araw na iyon," matigas na sagot ni Arturo. Sa bahay, sinalubong sila ni Carmen nang may pagkagulat. "Saan ba kayo nagpunta?" Niyakap ni Arturo ang kanyang asawa at sinabi sa mahinang boses, "Pumunta kami sa burol para hanapin ang batang babaeng nagligtas kay Mateo." "At nahanap niyo ba siya?" tanong nito na may malinaw na pagdududa. "Hindi, pero nakahanap kami ng mas mahalagang bagay." "Ano?" Tiningnan siya ni Arturo sa mga mata. Ang pag-intindi na hindi lahat ng bagay sa buhay ay maipapaliwanag ng lohika at minsan kailangan lang nating maniwala at magpasalamat. Gusto sanang makipagtalo ni Carmen, ngunit nang makita ang ekspresyon ng kanyang asawa, natahimik siya. May nagbago sa kanya. Ngayon, siya ay mas malumanay, mas tahimik, at kahit si Carmen kasama ang mga numero at katotohanan nito ay nakikita iyon. 6 na buwan ang lumipas mula nang maibalik ang paningin ni Mateo. Maraming bagay ang nagbago. Ngunit walang makakapantay sa pagbabago kay Arturo, isang lalaking sanay lutasin ang lahat gamit ang pera at kapangyarihan. Ang makaharap sa isang bagay na hindi niya mabibili o makokontrol ay nagbago sa kanya. Nagtayo siya ng isang charitable organization at pinangalanan itong Fundasyong Tala bilang pagpupugay kay Tala. Tinutulungan ng organisasyon ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya na may problema sa paningin, nagbabayad ng kanilang operasyon, gamot at rehabilitasyon. Personal na sinusubaybayan ni Arturo ang bawat kaso at nagugulat ang mga empleyado kung gaano ngayon kaasikaso at kabait ang kanilang boss. Nagbago rin si Mateo. Ang kanyang paningin ay tuluyang gumaling, mas malinaw pa kaysa sa ibang bata na kasing edad niya. Nagkibit-balikat na lamang ang mga doktor. Tinawag itong isang medical phenomenon, ngunit hindi lang pisikal na nagbago ang bata. Nagsimula niyang mapansin ang mga bagay na hindi niya nakikita noon. Ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang mga kaibigan, ang hapis ng isang guro, ang pagod sa mukha ng kanyang ama. Nag-aaral siya sa isang pribadong paaralan na puno ng mayayamang bata. Sila ay nagdadamit ng mamahaling damit, nag-uusap tungkol sa mga bakasyon at mga pinakabagong gadgets. Ngunit hindi na naramdaman ni Mateo na bahagi siya ng mundong iyon. Tuwing dadaan siya sa isang pampublikong paaralan o makakakita ng mga batang naglalaro sa labas, naaalala niya si Tala, ang nakayapak na batang babae na nakasuot ng kupas na damit
na mas mayaman kaysa sa lahat ng kanyang mga kaklase. Isang araw pauwi galing paaralan, pinahinto niya ang driver malapit sa isang maliit na parke. Sa isang upuan ay may nakaupong isang batang kasing edad niya, payat at nakasuot ng tagping jacket na nagdo-drawing sa isang lumang kwaderno. Lumapit si Mateo. "Hello, anong dinodrawing mo?" Nagulat ang bata at tinakpan ang kwaderno, iniisip na aasarin siya. Ngunit nang makita ang palakaibigang mukha ni Mateo, sumagot siya ng nahihiya, "Mga ibon, mahilig akong manood sa kanila. Pwede ko bang makita?" Nang may pag-aalinlangan, inabot ng bata ang kanyang kwaderno. Simple ang mga drawing, ngunit puno ng damdamin. "Ang ganda nito," tapat na sabi ni Mateo. "Ako nga pala si Mateo." "Lito?" Sagot ng bata na nagpakita ng mahiyaing ngiti. Mula sa araw na iyon, madalas nang dumaan si Mateo sa parking iyon. Nag-uusap sila ni Lito tungkol sa mga ibon, sa pagdodrawing, sa buhay. Dinadalhan ni Mateo si Lito ng magagandang lapis at kwaderno. At tinuruan naman siya ni Lito na makita ang ganda sa mga simpleng bagay. Ang paglipad ng isang maya, ang mga linya sa balat ng puno, ang paglalaro ng liwanag sa tubig. At sa tuwing may gagawin siyang mabuti, naaalala ni Mateo si Tala, ang batang hindi natakot lumapit sa kanya noong siya ay bulag at nag-iisa. Ang paghahanap kay Tala ay hindi kailanman natigil. Kumuha si Arturo ng isang pribadong investigador, nagdikit ng mga posters at nakipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Ngunit nabigo ang lahat ng pagsisikap, nawala ang batang babae na tila nilamon ng hangin. Hanggang isang araw, habang sinusuri ni Arturo ang mga dokumento sa opisina ng Fundasyong Tala, inihayag ng kanyang sekretarya, "May isang ginang po na gustong kumausap sa inyo." Sabi nito, tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Tala. Napakabilis na tumayo ni Arturo hanggang sa matumba ang kanyang silya. "Papasukin mo siya kaagad." Pumasok ang isang babaeng nasa 50 taong gulang na nakasuot ng simpleng kulay abong damit. Pagod ang kanyang mukha, ngunit maaliwalas. "Magandang araw, ako po si Ginang Dalisay. Isa po akong social worker mula sa bahay ampunan ng San Rafael sa labas ng bayan," sabi niya habang umuupo sa inalok na silya. "Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong fundasyon na ginawa bilang pagpupugay kay Tala. Tama. Kilala mo ba ang isang bata na may ganoong pangalan?" Bumilis muli ang tibok ng puso ni Arturo. "Oo, tinulungan niya ang aking anak. 6 na buwan na namin siyang hinahanap. Alam niyo ba kung nasaan siya?" Bumuntong hininga si Ginang Dalisay. "Hindi, pero 3 taon na ang nakalilipas. Isang bata na nagngangalang Tala ang tumira sa aming ampunan. 8 taong gulang siya. Napaka-espesyal niya. Lagi niyang sinasabi na mayroon siyang misyon na kailangan niyang tulungan ang isang tao. Inakala ng mga kawani na masyado lamang siyang mapang-ilusyon anong nangyari sa kanya. Isang araw, sinabi niyang kailangan niyang hanapin ang batang lalaki na bibigyan niya muli ng liwanag. Hindi namin maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin at 1 linggo ang lumipas, nawala siya sa ampunan at hindi na bumalik. Nag-report kami sa pulisya. Hinananap namin kahit saan pero wala. Tumigil siya sandali. 3 taon na. Natatakot kami sa pinakamasama. Pero nang marinig ko ang tungkol sa inyong fundasyon at na ang isang batang babaeng nagngangalang Tala ay tumulong sa isang batang bulag na makakita, naisip ko na baka siya yon." Kinuha ni Arturo ang kanyang telepono. "Mateo, pumunta ka sa opisina ngayon din. Urgent ito." 20 minuto ang lumipas at ang 3 si Arturo, Mateo at Ginang Dalisay ay nagmamaneho palabas ng bayan. Ang bahay ampunan ng San Rafael ay isang lumang 2 palapag na gusali na may tuklap-tuklap na pintura at maliit na palaruan. Sinalubong sila ng head ng ampunan, isang matandang babae na may pilak na buhok, sa kanyang opisina. Sabi niya, Tala raw ang pangalan niya. Malungkot niyang bulong. "Oo, naaalala ko siya. Kakaiba siyang bata, tahimik, pero may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Laging tinutulungan ang mga maliliit
pinapatahan ang mga umiiyak sa gabi. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Tanong ni Arturo. Hindi. Isang umaga, wala na siya sa kanyang kama. Hinanap namin siya sa buong barangay, nagtanong sa lahat. Wala. Tumayo ang head ng ampunan. Gusto niyo bang makita ang kanyang kwarto? Hindi namin ginalaw ang kahit ano. Ganoon pa rin ito kung paano niya iniwan. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Maliit ang kwarto, may 4 na kama, isang simpleng maliit na mesa, makitid na kabinet. Lumapit ang head ng ampunan sa isa sa mga kama. Dito siya natutulog. Lumingalinga si Mateo at natahimik. Sa dingding sa ibabaw ng kama, nakasabit ang isang drawing na ginawa gamit ang mga colored pencils ng kamay ng isang bata. Ipinapakita nito ang isang batang lalaki na nakaputing polo barong na nakaupo sa isang upuan sa ilalim ng puno. Sa tabi niya ay may isang batang babae na may magulong buhok na inaabot ang kamay patungo sa kanya. Tila may liwanag na lumalabas mula sa kanyang mga kamay. "Ah, ako, yan," bulong ni Mateo, at siya. Pero, paano? Lumapit ang head ng ampunan. Idinrowing niya ito 6 na buwan bago siya umalis. Tinanong namin kung ano iyon at sabi niya, "Ito ang kinabukasan ko." Kilabot ang gumapang sa katawan ni Arturo. Alam ng batang iyon. Sa hindi malamang paraan, alam niyang mangyayari ito. May naiwan pa ba siyang iba? Tanong niya sa paos na boses. Binuksan ng head ng ampunan ang maliit na mesa at naglabas ng isang manipis na kwaderno ng paaralan. Ito lang ang kanyang diary. Binasa namin ito para maghanap ng clue pero walang konkretong detalye. Kinuha ito ni Arturo gamit ang nanginginig na kamay at binuksan ang unang pahina. Sa sulat kamay ng isang bata ay nakasulat, "Ang aking diary. Dito ako magsusulat habang naghihintay ng aking misyon." Binuklat niya ang mga pahina. May ikli at simple lang ang mga tala. Ngayong araw pumunta ulit ako sa plaza. Wala siya doon. Tinanong ako ng tagapag-alaga, "Bakit ako nagpupunta araw-araw?" Hindi ko maipaliwanag. Ang alam ko lang ay kailangan kong pumunta. Malapit na, pakiramdam ko ay malapit ko na siyang makita, hanggang sa nakarating siya sa huling tala. May petsang mismong araw kung kailan sila nagkita. Ngayong araw na ang araw, gumising ako at alam kong makikita ko ang batang lalaki na kailangan kong tulungan. Hindi ko alam kung paano ko iyon gagawin. Ngunit naniniwala ako na kapag dumating na ang oras, malalaman ko, malapit nang matupad ang aking misyon. Wala nang iba. Isinara ni Arturo ang kwaderno at idiniin ito sa kanyang dibdib. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha at hindi niya ito sinubukang pigilan. Pinaghandaan niya ito ng 3 taon, bulong niya. 3 taon siyang pumupunta sa plaza araw-araw para hintayin ang anak ko. At ako. Hindi man lang ako nagpasalamat. Pinagtabuyan ko siya na parang walang kwentang tao. Niyakap siya ni Mateo. "Papa, alam niya, tingnan mo ang drawing niya." Nakangiti siya. Masaya siya na natulungan niya ako. Nagsalita ang head ng ampunan sa malumanay na boses. Pagkatapos umalis ni Tala, tumawag kami ng pulis. "Ospital." "More." "Wala." Nawala na lang ang bata na tila ba hindi siya kailanman nag-exist. "Totoo siya," sabi ni Arturo, matigas na itinaas ang kanyang ulo. "Totoo siya at binago niya ang aming buhay." Tiningnan niya ang head ng ampunan. "Patuloy namin siyang hahanapin. Pero kahit hindi namin siya mahanap, tutulungan namin ang ibang mga bata para parangalan siya. Iyon ang magiging paraan namin ng pagpapasalamat." Nang lumabas sila sa bahay ampunan ng San Rafael, dala-dala ni Mateo ang drawing na nasa dingding. Pinayagan siyang kunin ito ng head ng ampunan. "Papa," sabi ng bata sa mahinang boses. "Paano kung hindi siya isang ordinaryong bata?" Huminto si Arturo at tiningnan ang kanyang anak. "Hindi ko alam, anak, pero ang alam ko ay totoo siya at ang ginawa niya ay totoo rin. At kung hindi natin siya mahanap, ipagpapatuloy natin ang sinimulan niya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Tutulungan natin ang mga bata. Lahat ng nangangailangan.
Iyon ang magiging pasasalamat natin kay Tala, nasaan man siya. 10 taon ang lumipas, si Mateo ay naging isang medical student na nag-specialize bilang isang ophthalmologist o doktor sa mata. Malinaw na ang kanyang desisyon. Gusto niyang tulungan ang ibang tao na maibalik ang kanilang paningin tulad niya. Bawat umaga kapag iminumulat niya ang kanyang mata, nagpapasalamat siya na nakikita niya ang mundo at bawat umaga, iniisip niya si Tala. Lalong lumaki ang fundasyong Tala. Sa loob ng 10 taong iyon, nakatulong sila sa libu-libong bata. Tumatanda na si Arturo, may mga puting buhok na siyang lumalabas, ngunit ang kanyang paningin ay naging mas malumanay. Bawat taon ay bumabalik siya sa plaza, umuupo sa parehong upuan at nag-aalay ng bulaklak. Madalas mag-volunteer si Mateo sa soup kitchen ng fundasyon. Ideya niya iyon, hindi lang para pagsilbihan ng mga tao, kundi tulungan ang mga nangangailangan sa mga pinaka-basic nilang pangangailangan, pagkain, init, kaunting pagmamalasakit. At sa isang ordinaryong araw sa Tagulan, habang nagseserve ng arroz caldo si Mateo sa mga tao, napaangat siya ng tingin at natigilan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang dalaga na nasa 20 anyos, payat at nakasuot ng simpleng madilim na jacket. Nakatali ang buhok nito, pero ang mga mata niya, ang parehong madilim at malalalim na mga mata na natatandaan niya mula 10 taon na ang nakalilipas. Tala, bulong niya. Nahulog ang sandok mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Napaangat din ng tingin ang dalaga at natigilan. Sa loob ng ilang segundo, nagkatitigan lamang sila. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Nanginginig ang boses ni Mateo. Nakakakita ka. Tumakbo siya palabas mula sa likod ng mesa, binabaliwala ang nagugulat na tingin ng ibang volunteers. Nakakakita ako. Dahil sa'yo. 10 taon na akong nakakakita. Tinakpan ni Tala ang kanyang bibig habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Sobra akong natakot para sa'yo. Naisip ko, paano kung pansamantala lang yon? Paano kung may nangyaring mali? Nangyari ang lahat gaya ng dapat mangyari, sabi ni Mateo, hinahawakan ang kanyang kamay. Naramdaman niyang napuno ng init ang kanyang dibdib sa simpleng pagdampi na iyon. Nasaan ka ba nitong mga nakaraang taon? Hinanap ka namin kahit saan. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok ng kusina. Nagsalita si Tala sa nanginginig na boses. Pagkatapos ng araw na yon, natakot ako. Sinigawan ako ng tatay mo. Tinitingnan ako ng mga tao na parang may ginawa akong masama. Naisip kong pwede nila akong pagbintangan, ibalik ako sa ampunan o kung saan man. Kaya umalis ako ng bayan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumira ako sa kalapit na probinsya. Nakakuha ako ng mga trabaho. Nag-aral ako sa gabi. Lagi kitang iniisip. Sinubukan kong alamin kung anong nangyari sa'yo. At 1 buwan na ang nakakaraan. Bumalik ako at narinig ko ang tungkol sa fundasyon na gumagamit ng pangalan ko. Hindi ako makapaniwala. Ipinangalan iyon ni Papa bilang pagpupugay sa'yo, sabi ni Mateo. Hawak pa rin ang kamay niya. Sa loob ng 10 taon, hindi niya mapatawad ang sarili niya sa kung paano kanya trinato. Taon-taon, pumupunta siya sa plaza, nagdadala ng bulaklak at humihingi ng tawad sa'yo. Tinakpan ni Tala ang kanyang mukha. Hindi niya kailangang humingi ng tawad. Natakot siya. Normal lang yon. Sinumang ama ay matatakot kapag nakitang hinahawakan ng isang estrangherang bata ang anak niya. Hindi. Matigas na sabi ni Mateo. Kailangan niya itong gawin. Nangako siya 10 taon na ang nakararaan na kapag nahanap ka namin, luluhod siya sa harap mo. At tutuparin niya ang pangakong yon. Inilabas ni Mateo ang kanyang telepono at tinawagan ang ama. Papa, pumunta ka sa soup kitchen. Ngayon na. Nahanap ko siya. Nahanap ko si Tala. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Arturo na may basag na boses. Papunta na ako sa loob ng 10 minuto. Dumating siya sa loob ng 8 minuto. Patakbo siyang pumasok sa kusina na ang mga mata ay desperadong naghahanap hanggang sa mapahinto ito sa dalagang nakaupo sa tabi ni Mateo. Dahan-dahang lumapit si Arturo. Tumayo si Tala at magkaharap silang dalawa.
Isang tumatandang mayamang negosyante na nakasuot ng mamahaling damit at isang payat na dalaga sa lumang jacket. "Ikaw ba talaga yan?" bulong ni Arturo. "Opo," sagot ni Tala nang may parehong kalumanayan. At pagkatapos, nang walang sinasabing iba pa, napaluhod si Arturo sa kanyang harapan sa gitna ng kusina. Natahimik ang mga tao sa kalapit na mesa at nanood. "Patawarin mo ako," sabi niya sa nanginginig na boses. "Sa loob ng 10 taon, dala-dala ko ang bigat na ito. Ibinalik mo ang paningin ng anak ko. Gumawa ka ng milagro at sinigawan kita, pinagtabuyan kita. Hindi man lang kita hinayaang magsalita. Pakiusap, patawarin mo ako." Lumuhod din si Tala at kinuha ang kanyang mga kamay. "Tumayo po kayo, Ginoo. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Natakot po kayo. Kahit sinong ama ay ganoon din ang gagawin. Naintindihan ko iyon noon at naiintindihan ko ngayon." "Hindi," umiling si Arturo. "Dapat akong magpasalamat. Dapat akong lumuhod dahil sa pasasalamat, hindi dahil sa hiya. Pero mas mabuti na ang huli kaysa sa wala." Inangat niya ang kamay ni Tala at hinalikan ito. "Salamat, salamat sa aking anak. Salamat sa pagbabago ng aming buhay." Tinulungan ni Mateo na tumayo ang dalawa. Naupo silang tatlo ng magkakasama at hindi maialis ni Arturo ang tingin kay Tala. "Ikwento mo sa amin kung paano mo yun ginawa," tanong niya. Hindi pa rin ito maipaliwanag ng mga doktor. Nag-alangan sandali si Tala, naghahanap ng tamang salita. "Hindi ko po alam kung anong tawag doon. Lagi akong may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi gamit ang aking mga mata, kundi sa ibang paraan. Nakikita ko ang sakit ng tao, ang karamdaman nila, ang dahilan ng paghihirap nila." Tiningnan niya si Mateo at nagtagpo ang kanilang mga mata. "Nang makita kita noong araw na yon, naintindihan kong nakatakip sa mata mo ang isang bagay na pwedeng tanggalin. Naniwala ako sa nararamdaman ko at hindi ako nagkamali. At ngayon, tanong ni Mateo na hindi matanggal ang tingin sa kanya. "Nasa iyo pa ba ang kakayahang yon?" Malungkot na ngumiti si Tala. "Hindi na. Pagkatapos ng araw na yon, nawala ang kakayahang yon. Ngayon, nakakakita na ako na eksaktong kapareho ng ibang tao." Tumigil siya sandali. "Naniniwala akong ang biyayang yon ay ibinigay sa akin para sa iisang layunin, ang tulungan ka. At nang matapos ko ang misyon ko, nawala na ang regalo." Hinawakan ni Arturo ang kanyang kamay. "At anong ginagawa mo ngayon? Saan ka nakatira? Anong trabaho mo?" "Nangungupahan po ako sa isang maliit na kwarto sa labas ng bayan. Nagtatrabaho po akong tagalinis sa isang ospital," simpleng sagot ni Tala. "Okay lang po yon. Sanay na po ako." "Hindi," matigas na sabi ni Arturo. "Hindi yan tama. Iniligtas mo ang aking anak, tapos nabubuhay ka sa hirap. Hayaan mong tulungan kita. Ako ang magpapaaral sa iyo. Tutulungan kitang makahanap ng matitirhan, ng trabaho." Mabilis na umiling si Tala. "Hindi ko po iyan matatanggap bilang kawanggawa. Ayoko pong maging charity project ng kahit na sino. Paano kung hindi ito kawanggawa, kundi isang trabaho?" Pagputol ni Arturo. Kailangan ng fundasyon ng isang tao na talagang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga ilangan ng tulong. Pwede kang magtrabaho kasama ng mga bata, suportahan sila hindi lang material kundi maging emosyonal. Walang sinuman ang mas makagagawa nito ng mas mahusay kaysa sayo. Nag-alangan si Tala. "Hindi ko po alam. Wala po akong espesyal na pinag-aralan." "Pwede kang mag-aral," sabi ni Arturo. "Pero mayroon ka ng isang bagay na hindi maituturo ng kahit anong diploma. Ang kabaitan at ang kagustuhang tumulong, mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong titulo." Tiningnan ni Tala ang mag-ama. Pareho silang nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pasasalamat. "Sige po," sabi niya sa mahinang boses. "Tatanggapin ko po, pero may isang kondisyon. Gusto ko talagang paghirapan at patunayan ang sarili ko sa pwesto ng walang kahit anong pribilehiyo." "Deal," sagot ni Arturo na may mainit na ngiti. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat.
Lumipat si Tala sa isang maliit na apartment na inuupahan ng Fundasyong Tala para sa mga staff at nagsimulang magtrabaho bilang coordinator ng Child Assistance Program. Nag-aral siya ng psikolohiya sa gabi upang mas maintindihan ang mga taong tinutulungan niya. Naging hindi mapaghiwalay sina Mateo at Tala. Sabay silang nagtatrabaho, nag-uusap tungkol sa mga bata ng fundasyon, naglalakad tuwing hapon at nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay. May isang espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Ang uri ng koneksyon na nabubuo sa pagitan ng dalawang tao na nagligtas sa isa't isa. Dahil hindi lamang ibinalik ni Tala ang paningin ni Mateo, ibinalik din niya ang paniniwala nito sa milagro, sa kabutihan, sa kaisipan na may mga taong tumutulong ng walang inaasahang kapalit. At binigyan naman ni Mateo si Tala ng isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ito, pamilya, tahanan, at isang lugar na mararamdaman niyang kabilang siya. 2 taon ang lumipas, natapos ni Tala ang kanyang kurso sa psikolohiya at naging kailangang-kailangan sa fundasyon. Naaakit sa kanya ang mga bata, nararamdaman nila ang kanyang sinseridad at init. Nakuha naman ni Mateo ang kanyang lisensya bilang doktor at nagsimulang magtrabaho sa klinika ng fundasyon. Pabilis ng pabilis ang paglipas ng panahon na magkasama sila. Napansin ni Mateo kung paano bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing papasok si Tala sa kwarto. Kung paano niya ito naiisip kahit sa kalagitnaan ng trabaho. Kung paano nililiwanagan ng ngiti nito ang kanyang buong araw. Isang hapon, naglalakad sila sa dalampasigan. Isang mainit na gabi ng tag-araw at ang paglubog ng araw ay nagpipinta sa kalangitan ng kulay rosas at ginto. Alam mo, malumanay na sabi ni Mateo, huminto ka. Naalala ko ang mga mata mo sa loob ng 10 taon. Naalala ko ang boses mo, naalala ko ang sandali nang sabihin mong magtiwala ako sa iyo at naniwala ako at hindi mo ako binigo. Lumingon si Tala sa kanya. Ginawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin. Hindi, umiling si Mateo. Gumawa ka ng higit pa doon. Binago mo ang buhay ko. Hindi lang noong araw na yon sa plaza, kundi hanggang ngayon. Araw-araw. Kinuha niya ang mga kamay nito at ikinulong sa kanyang mga palad. Tala, hindi ko alam kung paano ito sasabihin ng tama. Pero sa 2 taong ito, na-realize ko ang isang bagay. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi mo lang ibinalik ang paningin ko. Tinuruan mo akong talagang makita ang paligid. Makita ang ganda sa mga simpleng bagay. Makita ang mga tao kung ano talaga sila. Makita ka. Natahimik si Tala, nanlalaki ang mga mata. Tala, mahal kita. Bulong niya. Siguro mahal na kita mula noong araw na tumabi ka sa akin sa upuang yon. Hindi ko lang naintindihan iyon noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na at hindi ko na kayang itago pa. Natahimik si Tala na may nangingilid na luha sa mga mata. Alam mo namang galing tayo sa magkaibang mundo, di ba? Bulong niya. Ikaw ang anak ng mayamang negosyante, isang doktor na may magandang kinabukasan, at ako ang batang galing sa bahay ampunan ng San Rafael na gumawa ng milagro, pagputol ni Mateo. Ang pinakamabait at pinakamatapang na taong kilala ko na tumutulong sa iba araw-araw at ginagawang mas mabuti ang mundo. Hinila niya ito palapit. Wala akong pakialam kung saang mundo ka galing. Gusto kong makasama ka sa mundo ko panghabang buhay. Pero, walang pero. Malumanay niyang sabi at inilagay ang kanyang labi sa noo ng dalaga. Sabihin mo lang sa akin ang isang bagay. May pag-asa ba ako? May nararamdaman ka ba para sa akin? Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Araw-araw kitang iniisip sa loob ng 10 taong yon. Nang umalis ako, inaalala ko ang batang lalaki sa upuan araw-araw. Pakiramdam ko, nag-iisa ako at ang alaala mo ang nagbigay sa akin ng init. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tiningnan siya. At nang magkita ulit tayo, na-realize kong hindi lang kita basta naalala. Matagal na kitang mahal, siguro mula pa noon. Niyakap siya ni Mateo at hinalikan. Isang malumanay
at nanginginig na halik. Ang unang halik mula sa dalawang tao na pinagtagpo ng isang milagro. Nang maghiwalay sila, mahigpit niya itong niyakap at bumulong. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Ako rin, sagot ni Tala habang nakayakap. Tumayo sila sa dalampasigan, naliligo sa liwanag ng dapit hapon at tila ba tumigil ang buong mundo. Nang sabihin ni Mateo sa ama ang kanyang nararamdaman para kay Tala, hindi nagulat si Arturo. Ngumiti lamang siya. Nakikita ko kung paano mo siya tignan at kung paano kanya tignan. Tinadhana kayong dalawa para sa isa't isa. Pero Papa, simula ni Mateo, baka isipin niya na kaya ako nandito sa tabi niya ay dahil sa awa o. O ano, anak, putol ni Arturo. Binago ng batang iyon ang buong pamilya natin. Hindi lang niya ibinalik ang paningin mo. Tinuruan niya tayo kung ano ang tunay na mahalaga. Kung mahal mo siya, walang masasaya pa riyan. Matagal na siyang bahagi ng pamilya natin. Ngayon, gagawin na lang nating opisyal. Lumipas ang 3 taon. Ikinasal sina Mateo at Tala sa isang simpleng seremonya, kasama lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang kasal ay simple, ngunit puno ng init at pagmamahal. Umiyak si Arturo habang inihahatid si Tala sa altar. Wala siyang ama, kaya't isang karangalan para kay Arturo na punan ang posisyong iyon. Lumipat sila sa isang maliit na apartment malapit sa klinika ng fundasyon. Nagpatuloy si Tala sa pagtatrabaho sa Fundasyong Tala habang ginagamot ni Mateo ang kanyang mga pasyente. Sa gabi, nakaupo sila sa balkonahe, umiinom ng tsaa at nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay. Minsan, hinahagod ni Mateo ang kanyang buhok at sinasabing, "Alam mo, araw-araw akong nagpapasalamat na umupo ka sa tabi ko sa upuang yon. At nagpapasalamat ako na hindi ka natakot sa akin," sagot ni Tala habang sumasandal sa kanya. Isang nakayapak na batang babae sa sirang damit. "Para sa akin, ikaw palagi ang pinakamaganda," bulong niya sabay halik sa asawa. Lumipas ang 2 pang taon at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Pinangalanan nila itong Pag-asa dahil ang kanilang kwento ay isang kwento tungkol sa pag-asa, pananampalataya at milagro. Sa parehong araw, 15 taon matapos ang milagro sa plaza, bumalik ang 3 sina Mateo, Tala at ang maliit na si Pag-asa sa bisig ng ina sa parehong upuan kasama si Arturo. Ngayon, ang upuan ay may maliit na plakang tanso kung saan nakasulat, "Dito nangyari ang isang milagro." At ang milagro ay nagpapatuloy. Si Arturo, sa edad na 70, ay karga ang kanyang apo at nakangiti. "Alam niyo ba kung ano ang naintindihan ko sa paglipas ng mga taon?" sabi niya. Ang milagro ay hindi lang ang pagbabalik ni Tala sa paningin ni Mateo. Ang milagro ay tinuruan niya tayong lahat na tunay na magmahal. Isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. "Buong buhay ko, hinahanap ko ang aking lugar sa mundong ito. Akala ko tapos na ang misyon ko noong araw na yon sa plaza. Pero ngayon, naiintindihan kong nagsisimula pa lang ito. Ang misyon ko ay ang makasama ka, mahalin ka, at ipasa ang pagmamahal na iyon." Hinalikan ni Mateo ang noo ng kanyang asawa. "At ang misyon ko ay paalalahanan ka araw-araw kung gaano kita kamahal at kung gaano ako nagpapasalamat sa bawat sandali kasama ka." Inabot ng maliit na si Pag-asa ang kanyang munting kamay patungo sa upuan at inupo siya ni Tala sa mismong pwesto kung saan nagsimula ang lahat. "Kapag lumaki na siya, ikukwento natin sa kanya ang kwentong ito," sabi ni Tala. "Ikukwento natin kung paano nagkita ang mga magulang niya," dagdag ni Mateo, "tungkol sa milagro na nagbago sa lahat at na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan. Walang pagkakaiba ang mayaman at mahirap. Ang pag-ibig ay nandyan lang." Nakaupo sila nang magkakasama sa upuan, magkayakap, pinagmamasdan ang kanilang anak na inaabot ang sinag ng araw. At sa sandaling iyon, tila ba ang buong mundo ay kumikinang sa init at linaw dahil ang mga milagro ay hindi nagtatapos. Sila ay nabubuhay sa mga taong naniniwala dito.
Ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, mula puso hanggang puso. At ang kwentong ito ay isang kwento kung paano ang isang nakayapak na bata mula sa bahay ampunan ng San Rafael ay nagtagpo sa isang batang bulag mula sa mayamang pamilya, at kung paano binago ng pagtatagpong iyon hindi lamang ang kanilang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Isang kwento tungkol sa kung paano ang tunay na yaman ay wala sa pera, kundi sa kakayahang magmahal at tumulong. Isang kwento tungkol sa kung paano minsan ay sapat na ang mag-abot ng kamay sa isang estranghero upang baguhin ang kanyang tadhana magpakailanman. Isang kwento tungkol sa kung paano ipinanganak ang pinakamatitinding damdamin mula sa pinakasimpleng mga kilos, kabutihan, pananampalataya at pagnanais na gawing mas maayos ang mundo. Ang fundasyong Tala na itinatag upang parangalan si Tala ay patuloy na naglilingkod hanggang ngayon. Pinapatakbo ito ni Mateo at Tala ng magkasama, tumutulong sa libu-libong bata. Kahit sa kanyang pagtanda, nakikibahagi pa rin si Arturo, sinasabing ang fundasyon ang nagbibigay ng layunin sa kanyang buhay. At sa iisang plaza, sa parehong upuan, sa ilalim ng matandang puno ng balete, patuloy na nag-aalay ng bulaklak ang mga tao dahil alam ng lahat na doon nangyari ang isang milagro. Kang milagro ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, at sinumang dumaan sa upuang iyon ay napapahinto sandali at nagtatanong sa sarili, paano kaya kung mangyari din ang isang milagro sa aking buhay? Paano kaya kung may makilala akong isang tao na magbabago sa lahat? Dahil ang mga milagro ay totoong nangyayari araw-araw, dito at ngayon, kailangan lang nating malaman kung paano ito makikita. Salamat sa pagsama sa amin hanggang sa katapusan ng kwentong ito. Ikwento sa amin sa comment section kung aling bahagi ang pinakatumaos sa inyong puso. Ang sandali ba nang magkita sina Tala at Mateo sa plaza o nang muli silang magkita makalipas ang 10 taon at doon nagsimula ang kanilang pag-ibig? Mag-subscribe at i-activate ang notification upang hindi nyo mapalampas ang iba pang mga kwento tungkol sa mga taong nagpabago sa mundo gamit ang kabutihan at pag-ibig. Mag-iwan ng like kung naniniwala kayong nilalampasan ng tunay na pag-ibig ang anumang balakid at na ang isang mabuting gawa ay maaaring bumago sa tadhana ng isang tao. At bago kayo umalis, panoorin ang kwentong iniwan namin sa screen. Nakakasiguro kaming ang kwentong iyon ay magpapapaniwala din sa inyo sa kapangyarihan ng pag-ibig at mga milagro.